Kumusta mga kasaliksik? Sa kasalukuyang estado ng geopolitika sa West Philippine Sea, ang pagtatayo ng air defense system na suportado ng Amerika para sa Pilipinas ay maaaring magsilbing isang estratehikong hakbang laban sa patuloy na pag-agresibo ng China. Sa mga nagdaang taon, naging makapangyarihang salik ang China sa rehiyon, lalong-lalo na sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga artipisyal na isla at pagpapatibay ng mga pasilidad militar. Kung magtatayo ng air defense system, maaari itong magsilbing pangunahing mekanismo upang harangin ang patuloy na militarisasyon ng China. Sa bawat pasyang militar, mas mabibigyang katiyakan ng kaligtasan at kalayaan ng mga Pilipino habang ipinapakita sa internasyonal na komunidad ang kahandaan ng Pilipinas na protektahan ang soberanya nito. Isa sa mga pangunahing benepisyo ng pagtatayo ng air defense system ay ang kakayahang hadlangan ang agresyon ng China. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng advanced surveillance at missile defense technology, maaaring maging mas madali para sa Pilipinas at Amerika na tukuyin at harapin ang anumang banta mula sa China bago pa ito lumala. Halimbawa, kung magpapadala ang China ng kanilang Coast Guard o military vessels sa mga pinag-aagawang teritoryo, mas mabilis ang magiging tugon ng Pilipinas at mas epektibo nitong maipapakita na hindi ito magpapasindak. Ang ganitong hakbang ay nagpapadala rin ng malinaw na mensahe sa Beijing na handa ang Pilipinas at Amerika na ipagtanggol ang mga lugar na sakop ng ating Exclusive Economic Zone, EEZ, laban sa anumang uri ng pambubuli. Ang kalayaan sa paglalayag ay isa pang mahalagang aspeto na maaaring matugunan ng air defense system. Sa kasalukuyan, ang West Philippine Sea ay isa sa mga pinakaabalang maritime corridor sa buong mundo. Halos $1 trilyong na halaga ng kalakal ang dumadaan sa rutang ito taon-taon. Kung hindi maipapagtanggol ng Pilipinas ang kalayaang ito, malalagay sa panganib hindi lamang ang ekonomiya ng bansa kundi pati na rin ang ekonomiya ng rehiyon. Ang air defense system ay magsisilbing proteksyon upang matiyak na hindi masasakal ng China ang kalayaang ito sa pamamagitan ng kanilang militarisasyon at mga agresibong aksyon. Sa ganitong paraan, magpapatuloy ang malayang daloy ng kalakalan at ang maayos na operasyon ng mga komersyal na barko sa rehiyon. Bukod sa militar at ekonomiya, ang pagtatayo ng air defense system ay nagpapakita rin ng mas malalim na pagtutulungan sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Sa ilalim ng Mutual Defense Treaty, MDT, at Enhanced Defense Cooperation Agreement, DCA, may obligasyon ang Amerika na tulungan ang Pilipinas sa oras ng panlabas na agresyon. Sa pagtatayo ng air defense system, pinapalakas nito ang tiwala at kooperasyon ng dalawang bansa. Ang naturang kooperasyon ay hindi lamang limitado sa depensang militar. Nagiging plataporma rin ito upang palawakin ang pagpapalitan ng teknolohiya, intelligence, at pagsasanay para sa mga Pilipinong sundalo. Sa madaling salita, ang presensyang ito ay nagpapatunay na ang Pilipinas ay hindi nag-iisa sa laban nito sa West Philippine Sea. Higit pa rito, ang air defense system ay nagsisilbing deterrence laban sa mas agresibong hakbang ng China. Kung walang sapat na depensa ang Pilipinas, mas madali para sa China na ituloy ang kanilang planong magtayo ng karagdagang mga military outposts o kaya naman ay ideklara ang isang Air Defense Identification Zone, ADIZ, sa rehiyon. Sa paglalagay ng ganitong sistema, mas mataas ang magiging panganib para sa China kung sila ay gagawa ng mas matitinding hakbang. Ang posibleng gastos sa mga barko, eroplano, at reputasyon ng isang direktang salpukan ay maaaring magpigil sa kanila na isakatuparan ang kanilang mga plano. Sa madaling sabi, ang presensya ng air defense system ay hindi lamang isang pisikal na proteksyon, kundi isang diplomatikong pahayag na handang manindigan ng Pilipinas at Amerika
laban sa anumang banta. Sa huli, isa sa pinakamalaking benepisyo ng pagtatayo ng air defense system ay ang pagpapalakas ng military capabilities ng Pilipinas. Sa pamamagitan ng teknolohiyang maibibigay ng Amerika, magkakaroon ng pagkakataon ng Armed Forces of the Philippines, AFP, na mamodernisa ang kanilang kagamitan at kakayahan. Ang mas advanced na radar systems, mas maayos na training, at mas mataas na antas ng intelligence sharing ay magbubunsod sa mas epektibong sandatahang lakas. Bukod pa rito, magiging mas handa ang AFP sa pagtugon sa mga emerhensya at krisis, mula sa maritime skirmishes hanggang sa mga natural disasters. Sa paglipas ng panahon, ang ganitong pagsulong sa teknolohiya at kakayahan ay maaaring magbunga ng mas malakas na tiwala sa sariling depensa at mas maayos na reputasyon sa larangan ng regional security. Sa makatuwid, ang pagtatayo ng air defense system ng Amerika para sa Pilipinas sa West Philippine Sea ay isang masusing hakbang upang tiyakin ang seguridad ng bansa. Maitaguyod ang kalayaan sa paglalayag, mapalakas ang ugnayan sa Amerika, mapigil ang agresyon ng China, at mapataas ang kakayahan ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Sa ganitong paraan, mas mapapanatili ang balanseng kapangyarihan sa rehiyon at mabibigyan ng bansa ng mas matatag na pundasyon para sa kinabukasan. Ang posibilidad ng pagtatayo ng air defense system sa West Philippine Sea ay hindi lamang para sa Pilipinas, kundi isang estratehikong hakbang upang harangin ang patuloy na militarisasyon ng China sa rehiyon. Sa mga nakaraang taon, unti-unting pinatibay ng China ang presensya nito sa pamamagitan ng artipisyal na mga isla na ginawang base militar. Ang pagkakaroon ng air defense system ay maaaring makasira sa diskarte nilang ito. Sa pamamagitan ng mas advanced na radar, surveillance systems, at missile capabilities, magiging mas mahirap para sa China na magpadala ng mga karagdagang tropa, armas, at sasakyang panghimpapawid. Kung magtatangkaman silang dagdagan pa ang kanilang presensya sa mga reclaimed islands, mas magiging madali para sa Pilipinas at Amerika na madetect ang mga ito at gumawa ng nararapat na hakbang bago pa sila makapagtayo ng bagong istruktura o mag-deploy ng mas maraming puwersa. Higit sa pisikal na presensya, ang air defense system ay maaaring makabawas sa psychological pressure na nararanasan ng Pilipinas at ibang mga bansang kasapi ng ASEAN. Ang taktika ng intimidation na matagal nang ginagamit ng China, tulad ng pagharang sa mga Pilipinong mangingisda o pagpapadala ng mga patrol vessel na nagdudulot ng takot, ay maaaring humina kapag alam nilang may kakayahang depensahan ng Pilipinas ang teritoryo nito. Hindi na kailangang laging umatras ang ating mga mangingisda dahil sa takot na sila'y kuyugin o abutan ng mas malalaking Chinese vessels. Sa halip, magkakaroon sila ng kumpiyansa na magpatuloy sa kanilang kabuhayan dahil may suporta mula sa air defense system na nagbabantay sa kanilang paligid. Gayun din, ang sandatahang lakas ng Pilipinas ay mas magiging kampante sa kanilang operasyon dahil alam nilang may kakayahan silang harapin ang mga banta mula sa himpapawid o karagatan. Malaki rin ang simbolismo ng pagtatayo ng ganitong sistema. Ipinapakita nito na ang rehiyon ay hindi basta-basta madidiktahan ng isang bansa lamang, kahit pa ito'y isang makapangyarihang bansa tulad ng China. Ang pagkakaroon ng air defense system ay nagsasabing hindi lamang handang ipaglaban ng Pilipinas ang soberanya nito, kundi may aktibong kakayahan itong gawin ito. Sa ganitong paraan, pinapatunayan ng Pilipinas at Amerika na ang West Philippine Sea ay hindi eksklusibong playground ng Beijing. Bagkus, isa itong rehiyon kung saan kailangang igalang ng bawat bansa ang internasyonal na batas, ang kalayaan sa paglalayag, at ang karapatan ng maliliit na bansa na ipagtanggol ang kanilang teritoryo. Ang presensyang ito ng Amerika
ay maaari ring mag-udyok sa iba pang mga bansa sa ASEAN na palakasin ang kanilang depensa. Sa kabila ng magkakaibang pananaw at interes ng mga kasapi ng ASEAN, malinaw na iisa ang layunin ng rehiyon: ang pigilan ang patuloy na paglawak ng impluwensya ng China. Sa sandaling makita ng mga bansang tulad ng Vietnam, Malaysia at Indonesia na may seryosong hakbang ang Pilipinas sa tulong ng Amerika, maaaring tularan nila ito. Maaaring magsimula silang maghanap ng mas matibay na alyansa, magpabilis ng kanilang sariling military modernization programs, o maglatag ng mga bilateral defense agreements sa ibang kapangyarihan. Ang ganitong domino effect ay makakapagbigay ng mas balanseng kapangyarihan sa rehiyon at makakabawas sa over-reliance sa iisang bansa para sa seguridad. Sa dulo, ang pagbabagong ito sa military dynamics ay maaaring magbunsod ng mas patas na negosasyon. Ang kasalukuyang sitwasyon, kung saan tila hawak ng China ang mga baraha, ay maaaring magbago kapag naging mas balanse ang kapangyarihan. Ang China, na kadalasang gumagawa ng unilateral na aksyon tulad ng pagtatayo ng pasilidad o pagdedeklara ng fishing bans, ay maaaring mapilitang makipag-ayos ng mas patas. Kung alam nilang may kakayahan ang Pilipinas na pigilan ang anumang agresibong hakbang, mas magiging maingat sila sa kanilang mga kilos at mas bukas sa pag-usapan ang mga alituntunin sa paggamit ng mga likas na yaman at sa karapatan ng bawat bansa sa ilalim ng internasyonal na batas. Sa kabuuan, ang pagtatayo ng air defense system ay may malalim at malawak na implikasyon. Hindi ito simpleng pisikal na depensa lamang, kundi isang simbolo ng karapatan, kalayaan, at kooperasyon sa harap ng isang makapangyarihang kalaban. Ang hakbang na ito ay naglalayong hindi lamang harangin ang kasalukuyang militarisasyon ng China, kundi baguhin din ang dynamics ng rehiyon, mula sa takot at intimidasyon tungo sa mas balanseng kapangyarihan at patas na negosasyon. Ang paglalagay ng isang air defense system sa West Philippine Sea ay maaaring magdulot ng mas mataas na antas ng proteksyon para sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Ang EEZ, na tinatayang nasa mahigit 2 milyong kilometro kwadrado, ay mayaman sa likas na yaman tulad ng langis, natural gas at yamang dagat. Gayunpaman, patuloy itong nahaharap sa banta ng pambubuli at panghihimasok ng mga Chinese vessels na nagiging sanhi ng pagkasira ng kabuhayan ng mga lokal na mangingisda at pagsuspinde ng ilang mga proyekto sa oil exploration. Sa pamamagitan ng air defense system, magkakaroon ang Pilipinas ng kakayahang mapanatili ang seguridad sa mga lugar na ito. Ang advanced radar capabilities at missile defense ay magbibigay daan sa bansa na mas mabilis makaresponde sa anumang paglabag sa kanyang EEZ. Sa ganitong paraan, muling magkakaroon ng kumpiyansa ang mga lokal na mangingisda na bumalik sa karagatan, at ang mga energy companies ay muling makakapagsimula ng exploration projects nang hindi natatakot sa harassment ng mga Chinese patrol. Higit pa rito, ang presensya ng isang modernong air defense system ay magpapalakas ng seguridad hindi lamang sa karagatan, kundi pati na rin sa himpapawid. Ang mas sopistikadong radar at missile defense technologies ay maaaring makapigil sa anumang potensyal na airstrike o missile attack na magmumula sa mga external threats. Bagamat bihirang maganap ang mga aktwal na armadong sagupaan, ang pagkakaroon ng ganitong teknolohiya ay magbibigay sa bansa ng strategic advantage. Hindi lamang nito pinapatatag ang kasalukuyang estado ng depensa, kundi ipinapakita rin nito na ang Pilipinas ay isang bansang may kapasidad na protektahan ang sarili laban sa anumang uri ng pananakop mula sa himpapawid at dagat. Ang ganitong antas ng depensa ay hindi lamang para sa pambansang seguridad, kundi para rin sa kumpiyansa ng mga mamamayan na ang kanilang bansa ay handang ipaglaban ang kanyang teritoryo. Ang mas maayos na seguridad
ay nagdudulot din ng mas malakas na diplomatikong posisyon. Sa pandaigdigang arena, ang anumang pagpapakita ng kahandaan sa depensa ay isang malinaw na pahayag ng soberanya. Kapag alam ng ibang mga bansa na may kakayahan ng Pilipinas na ipagtanggol ang kanyang mga teritoryo, nagiging mas kapani-paniwala ito sa mga usapan ukol sa West Philippine Sea. Mas magiging matatag ang posisyon ng bansa sa United Nations, ASEAN meetings at iba pang pandaigdigang forum. Bukod dito, ang air defense system ay maaaring gamitin bilang leverage upang makuha ang suporta ng mas maraming kaalyado sa rehiyon. Ang ganitong diplomatic strengthening ay hindi lamang naglalayong makipagpalit ng mapagkukunan ng suporta, kundi upang ipakita na ang Pilipinas ay may kakayahan at determinasyong ipaglaban ang kanyang mga karapatan sa karagatan. Sa ekonomiya naman, ang mas ligtas na teritoryo ay direktang nakakaapekto sa pagpasok ng mga dayuhang mamumuhunan. Sa ngayon, maraming malalaking kumpanya, lalo na sa sektor ng enerhiya, ang natatakot na mamuhunan sa West Philippine Sea dahil sa banta ng tensyon at gulo. Ngunit kung mayroong air defense system na nagbibigay ng seguridad sa mga proyekto sa langis at gas, mas maraming kumpanya ang magkakaroon ng lakas ng loob na ipagpatuloy ang kanilang mga plano sa rehiyon. Ang karagdagang pamumuhunan ay magre-resulta sa mas maraming trabaho, mas mataas na buwis para sa gobyerno, at mas matatag na ekonomiya para sa bansa. Bukod sa enerhiya, maaaring makakita rin ng pagtaas sa maritime industries, mula sa shipping hanggang sa pangingisda, na maaaring makabuo ng mas malawak na economic ripple effect. Sa huli, ang air defense system ay magdudulot din ng positibong epekto sa moral ng Armed Forces of the Philippines. Matagal nang hinaharap ng AFP ang hamon ng limitadong resources at kulang sa makabagong kagamitan. Ang suporta mula sa Amerika na ipapakita sa pamamagitan ng paglalagay ng air defense system ay magbibigay ng karagdagang kumpiyansa sa mga tropa. Ang ganitong uri ng suporta ay nagsisilbing paalala na hindi nag-iisa ang Pilipinas sa laban nito para sa seguridad at soberanya. Ang mas mataas na moral ay hindi lamang nagpapalakas ng loob ng mga sundalo, kundi nagiging daan upang mas pagbutihin pa nila ang kanilang kasanayan at dedikasyon sa tungkulin. Sa kabuuan, ang air defense system ay higit pa sa teknolohikal na depensa. Isa itong simbolo ng kolektibong determinasyon ng Pilipinas na protektahan ang kanyang mga teritoryo, itaguyod ang kanyang ekonomiya, at makakuha ng mas malakas na diplomatikong posisyon sa rehiyon. Ang patuloy na paglabag ng China sa West Philippine Sea ay nagdudulot ng malaking hamon para sa soberanya ng Pilipinas. Sa bawat linggo, makikita ang mga Chinese vessels na pumapasok sa ating exclusive economic zone, bumabarikada sa mga tradisyonal na lugar pangisdaan ng mga Pilipino, at patuloy na nagpapalawak ng kanilang infrastruktura sa mga artipisyal na isla. Ang ganitong mga aksyon ay hindi lamang naglalagay sa alanganin sa kabuhayan ng libu-libong mangingisda, kundi nagpapatuloy din ang pakikialam sa ating natural resources, tulad ng langis, natural gas, at yamang dagat. Sa sitwasyong ito, makikita kung paanong ang air defense system ay maaaring maging pangunahing instrumento upang pigilan ang mas matindi pang panghihimasok. Sa pamamagitan ng mas maayos na surveillance at mabilis na response capability, masusupil ang mga ilegal na aktibidad ng China bago pa man ito lumala. Bukod dito, naroon ang panganib ng mas malawakang tensyon sa rehiyon. Ang hindi maayos na pagtugon sa mga insidente ng harassment at pag-okupa ay maaaring magdulot ng eskalasyon. Halimbawa, kung hindi mapigilan ang patuloy na pagtatayo ng China ng mga missile sites at radar stations sa mga pinag-aagawang teritoryo, posibleng maghantong ito sa isang military confrontation. Ang kawalan ng mas maayos na defense mechanism ay maaaring mag-udyok sa China
na magpakawala ng mas matitinding hakbang na magre-resulta sa mas mataas na antas ng tensyon. Sa ganitong konteksto, ang pagkakaroon ng air defense system ay hindi lamang nagiging preventive measure, kundi isang malinaw na pahayag na handang ipagtanggol ng Pilipinas ang kanyang mga teritoryo at may kakayahan itong harapin ang anumang banta. Mahigpit na nakatali dito ang issue ng seguridad ng mga Pilipino, lalo na ng mga nakatira sa mga lugar na malapit sa maritime dispute zones. Ang panghihimasok ng mga dayuhang vessels ay nagiging sanhi ng panganib para sa kaligtasan ng mga lokal na komunidad. Kung hindi maitatayo ang air defense system, mas magiging vulnerable ang mga mamamayan sa mga insidenteng maaaring magdulot ng pinsala sa kanilang kabuhayan at maging sa kanilang buhay. Sa kabilang banda, ang presensya ng ganitong sistema ay magbibigay ng karagdagang proteksyon sa mga Pilipino na nagdudulot ng mas mataas na kumpiyansa sa seguridad. Hindi na nila kailangang mangamba sa tuwing may napapabalitang foreign vessel o anumang aktibidad na militar sa kanilang paligid. Higit pa sa personal na seguridad, ang mas advanced na defense capabilities ay nagbibigay daan sa mas mabilis na tugon sa mga banta. Sa ngayon, limitado ang kakayahan ng Armed Forces of the Philippines, AFP, na agad tumugon sa mga hindi inaasahang insidente sa karagatan. Ang mga pag-atake o panghihimasok ay madalas na nangangailangan ng mas mahabang oras ng reaksyon na nagdudulot ng pagkaantala sa aksyon. Sa tulong ng air defense system, magkakaroon ng real-time monitoring, mas sopistikadong radar systems, at mas epektibong deployment ng resources. Ang mas mabilis na tugon ay hindi lamang naglalagay ng pressure sa mga posibleng agresor, kundi nagiging mas mahusay din sa pangmatagalang estratehiya ng depensa ng bansa. Sa ganitong perspektibo, ang tamang timing para sa defense upgrades ay kritikal. Habang patuloy na lumalakas ang agresyon ng China, mahalagang magawa na ng Pilipinas ang kinakailangang hakbang bago pa tuluyang mahuli ang lahat. Ang pagtatayo ng air defense system sa panahong ito ay isang estratehikong hakbang upang mauna sa laro. Sa kasalukuyang sitwasyon, ang pagiging proaktibo ay mas mainam kaysa reactive na tugon. Ang maagang pagpapalakas ng defense infrastructure ay magbibigay ng mas malaking leverage sa Pilipinas sa mga darating na taon, habang ang China ay patuloy na nagiging mas mapangahas sa pagpapalawak ng impluwensya nito sa rehiyon. Sa kabuuan, ang pagtatayo ng air defense system ay isang mahalagang hakbang upang tugunan ang patuloy na paglabag ng China, maiwasan ang eskalasyon ng tensyon, maprotektahan ang seguridad ng mga mamamayan, mapabilis ang tugon sa mga banta, at matiyak na ang Pilipinas ay handa sa anumang hinaharap na hamon. Ang ganitong sistema ay hindi lamang isang makabagong teknolohikal na solusyon, kundi isang malinaw na pahayag na ang Pilipinas ay naninindigan para sa kanyang soberanya, kalayaan, at karapatan sa karagatang tinatamasa nito.